Tuloy-tuloy. Sa tuloy-tuloy. At walang sawa tayo magpupuri sa Panginoon. Ulan, buwan niyo. Praise our God, Jesus. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Kamusta kayo mga kapatid? How are you this afternoon? Are you doing good? Are you doing blessed? Or are you blessed? Or blessed the blessed? Amen. Bless the blessed. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo pumuri sa Diyos, yung pakiramdam natin, hindi tayo nagagalakan sa pasensya. Marami man tayong isipin sa mga susunod na linggo, pero dahil may kagalakan tayo sa Panginoon, hindi tayo magsasawang umawit sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang tayo magpapagpag sa Diyos, ang tayo mo kayong sumuli sa Panginoon. Kaya ba sa mga ganyan? Amen! Amen! Let's go in our heart to worship, to pray, and to serve the living God. Amen! Hallelujah! Ito natin. Sige, sige tayo mga kapatid. Praise our God.
palakpakan natin si Lord. Amen. Ang sabi sa Lord, ang sabi sa word ni Lord, sa Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8, mapalad ang mga tao nagtitiwala kay Yahweh, at pinagpapala niya ang lahat ng umaasa sa Kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, mapalad ka. Amen. Mapalad ka, kapatid, dahil andito ka pa rin at inuuna mo si Lord. Hindi dahil madali ang sitwasyon natin, kundi dahil kasama natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. At ano ang promise ni Lord sa lahat ng umaasa at nagtitiwala sa Kanya? Kanyang magpapalain. Sabi doon, katulad niya ay isang punong kahoy na katanim sa tabi ng batisan. At siya ay patuloy na mamumunga. Gusto niyo ba na patuloy na mamumunga, mga kapatid? Amen. Ang kailangan natin gawin, manatili tayo sa puno. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo, isa sa bunga ng punong ito ay ang kagalakan. At ang tao may kagalakan sa Panginoon, nagtitiwala din sa pangako ng Panginoon. Kaya church, sabay-sabay natin na ideklara itong pangako ng ating Panginoon sa lahat na naniniwala na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Huwag lang tayo tumingin, sumabay tayo, mga kapatid. Ibukahan natin ang ating mga bibig. Kaya come on, church, let's declare God's promises. For all of God's promises have been fulfilled in Christ, whether sounding yes and through Christ, or amen sends to God for His glory. God will bless all the works of my hands. I will lend to many nations and borrow from them. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication will come from the Lord. I will thrive like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With a long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. God will bless me with many good things. I will experience God's fullness in Jesus' name. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Iuunan natin ang Panginoon at ito natin mahalin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong linggo na pinagkaloob po sa amin. Tanging sa grasya lamang kaya kami nagpapatuloy, Panginoon. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa na patuloy namin nararanasan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manatili sa iyong presensya anuman ang season ng aming buhay. Mananatili kami nakatayo na may kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga anak mong naririto ngayon. Pagkaloob mo po ang mga pagpapala, proteksyon, magandang kalusugan, kapayapaan sa mga nagugulong, Panginoon. Kagalingan sa may mga sakit, Panginoon. Pabor sa kalakasan at provisyon sa aming mga pangangailangan. Lalo na sa iyong simbahan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin. Tapat noon, ngayon at magpakailanman. Manahan ka sa aming pagtitipon at sa mga awitin na ito, Panginoon. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa lahat ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday, new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Yesterday, there's a new thing. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship our Lord. Alam niyo mga kapatid, sa hapon na ito, gusto ni Lord na i-bless ang iyong buhay. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Gusto ni Lord i-bless, ma-bless ka. Pero hindi lang today, hindi lang this afternoon. Gusto niya tomorrow, and every single day of your life. Maranasan mo ang kanyang favor, maranasan mo ang kanyang grasya, maranasan mo ang kanyang pagpapala. Amen, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, napakaganda. Alam mo niyo,
To the church, to the congregation, may the favor be upon us. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and their children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations.
Church, before we continue to worship our Lord in this afternoon, I just want to share what the Bible tells us in the book of Philippians chapter 2, verse 9 to 11. That God has highly exalted him and given him the name that is above every name, so that in the name of Jesus every knee should bow, in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Church, throughout the Bible, whenever the name of Jesus was lifted up, lives were transformed. Ang bulag ay nakakita, ang pilay ay nakalakad, even demons fled, the storms were silenced, and even ang patay ay muling nabuhay. Because His name carries the authority, and He is the risen King. So maybe today you're carrying burdens no one else knows about. Maybe there's fear, anxiety, brokenness, sickness, or uncertainty in your heart. But church, let us be reminded that we are not placing our hope in positive words or empty declarations. We're placing our hope in the living Savior whose name has never lost its power. So whenever we sing, I speak Jesus, we are declaring that Christ is greater than our fear. He is greater than our pain. He is greater than our past. He is greater than anything that we will ever face. And when we proclaim His name over our families, over our homes, our workplaces, our schools, our community, and in our nation, and in every generation, because He is powerful, and He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. You are worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. We will praise You now and forever. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within Your presence. I speak Jesus. I
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
with the love of the Lord. Let's give one another kumusta ka? Kumusta ka? Kapatid, kumusta ka? Kumusta ka? Kapatid, kumusta ka? Nagkakaintindihan na. Thank you, Lord, worship team. That's the Lord's Brother Nathan who is worshiping our Lord for this afternoon. Magandang hapon po sa ating mga kapatid. And even in our online church, binabati ko po kayo ng magandang hapon. Kung ikaw ay naitag dyan for a very first time, kayo tayo yung blessing sa mga kapatid natin na naimitahan ngayon. Kung first time ka, you are welcome here at Jesus Cover Church. Again, I'm Sister Isabel. Thank you, Lord, sa buwan ng bawat sa and we have Kids Church na ba? Papuntahin na po natin yung mga anak natin pamangkin na po. Sa labas po, may mga nakhandang activities ang mga teachers po natin doon. And good news this coming week na po na darating. Friday, kalooban ng Lord na maibigay ng schedule, mauumpisahan na po natin ang ating SBEC or pag-share ng mabuting balita salita ng ating Panginoon sa mga kabataan natin sa Las Piñas National High School. Kaya kung ikaw ay tinatawag ngayon ng ating Panginoon at gusto mong maging teacher na magturo sa mga kabataan, lumapit lamang po kayo sa amin para po magkakaroon po tayo ng training bago po tayo magturo sa kanila sa mga kabataan na to na itinalaga ng ating Panginoon. And this coming July, August, pag-pray po natin, magkakaroon po tayo ng ating worship night. Patuloy po tayo mag-follow at mag-like din sa ating page. Ayan, thank you Lord. That's speaking of worship, tawagin na po natin ang ating kapatid para ma-encourage tayo in the area of giving sa pagsamba sa ating Panginoon. Through giving, may call on Brother JB. Thank you Lord. Thank you, Lord. Good afternoon. Good afternoon. Pagod ba? Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen ba yun? Pwede ba isang beses na palakpakan natin siya? Hallelujah. Parang nag-uumpisa pa lang tayo mag-worship eh. Pero nag-uumpisa na po kanina pa sa GGIs yun. At napakasarap na magpuri sa Panginoon. At ngayon, bago tayo tumango sa ating pagbibigay ng ating mga inupo. Ako nga pala din si Brother JB at binabati ko ang ating mga online viewers sa China, Sister Lia Quaresma, sa Canada, si Brother Paul, sa Greece, at mga kapatid natin dyan, sa Alaska, si Brother Reggie. Good afternoon and good evening, or good morning sa inyo dyan. At bago tayo, may tanong po na ako sa inyo mga kapatid, para lang po ito sa mga magulang po na. Yan. Sa mga magulang, kapag inuutusan niyo po ang inyong mga anak, ano yung unang sagot nila sa inyo? Sa isa lang, ayan na, nalito na, ang dami yan, no? Ang dami nila rin. Ano ba, Nina Karen? Wait lang, ano ba? Sakit lang, no? Mamaya na, ba't ako? Sabi ka ni Mrs. ba't ako? Pwede naman siya. Diba? O, sa mga anak naman, kapag nag-utos ang inyong magulang, ano naman ang sagot ng magulang kapag sinabi ng anak na, wait lang mama,
Saglit lang, ba't ako na naman? Anong nagiging reaksyon ng magulang niyo? Nagagalit? Ano? Nag-rap? Rapper pala yung nanay, yung magulang. Ayan. Kasi bakit? Ba't kaya nagagalit sa sagot nila? Kasi baka hindi lang isang beses na bukas. Baka ilan? 2 beses. O yung iba, 3 beses na. Kumbaga, napapalit na yung ugat sa leeg bago sumunod. Kaya sobrang gagalit na, nag-rap na daw. At ako naman, na-experience ko din yun. Hindi lang ako basta pagalitan in a word. Kumbaga, physical. Kaya kumbaga, si Papa John kasi, may hinahon yan. Tahimik lang pag naiinan niyo sa church. Nag-uutos yan palambing pa sa ulo. Sasabihin niya, anak, yung nakuha mo nga ng tubig, ako may ginagawa pa. Nanonood yata ako ng Samurai X. Halatang 90s Doraemon, yung mga gano'n. Nanonood ako pa, mamaya nanonood pa ako. Kasi kapag nakaligtaan ko yun, wala na replay, di ba? Hindi ka ngayon may YouTube na eh. So, pag nakaligtaan mo yung konting palabas, wala na. Wait lang. Si Papa John, uulit ko rin siya ng utos niya in a second time. Ang utos niya, hindi na yun, na ikuha mo ako ng tubig. Alam niyo yung sagot niya sa pangalawang utos? Isa. Nagbibilang na siya. Kasi nauupo na siya eh. Sa pangalawang utos, wala kayong maririnig na bilang sa kanya. Kasi ang gagawin niya sa akin, papaluin niya na ako ng hangin mo. Kasi hindi na sumunod. Kumbaga, inutos niya ng malambing. Pangalawa, maayos ko eh. Pero nung pangatlo, pang-apat na, masasaktan na ako. At kaya ako naman naitanong ko yun sa inyo, or na-share ko sa inyo yun. Kasi kapag po tayo ay, even ako naging bata din ako, kapag ako ay matagal na kumilos, may mga nade-delay. Tama? Example, kapag inutusan ka ng magulang mo na magsain, ano yung nade-delay? Yung pagkain natin nade-delay. Kasi ang tagal sumunod bago magsain. At sa buhay natin, may mga ganun din. May mga nade-delay din na mga answered prayer or prayer request sa atin. Marami ba kayong pipray kay Lord? Sa mga nagtatrabaho, nagpipray ba kayong promotion kay Lord? Yan. Sa mga nagtinegosyo, may mga pinipipray ba kayo ng credit? Yan. Mga pinipose, di ba? At sa mga estudyante, nagpipray ba kayo ng malaking bao? Ay, hindi sila nagpipray ng malaking bao. Gusto nyo ba? Nagkagbaon. Gusto nyo? Sumunod agad kayo. Diba? At sa Isaiah, kaya ako na-share yun sa inyo. Sa Isaiah chapter 33 verse 10, may salita ang Diyos dito. Sabi dito, kikilos ako ngayon. Ang sabi ni Yahweh sa mga bansa, at ipapakita ko ang aking kapangyarihan. Bakit nga ba nasabi ito ng Panginoon sa buong bansa? Kasi itong mga taga-Juda, piniling bayan sila ng Panginoon. At sila ay nakaharap sa matinding sakuna o pagsubok. Ano ba yun? May darating ng bagyo? Hindi lang bagyo yung darating sa kanila. Sasakupin kasi sila ng mga kaaway. At kapag sinakop sila ng mga kaaway, lahat sila papatayin. At hindi lang yun. Siguro may mga matitira sa pamilya nila na buhay, pero lahat ng meron sila o lahat ng bagay na pinaghirapan nila, kukunin. Ganun po kasi talaga yung ginagawa kapag sinasama. At nakakalungkot yun para sa kanila. At hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kasi bakit? Gusto ng Diyos na pagpalain sila. Gusto ng Diyos na pagpalain ka. Kaso itong mga taga-Juda, sinusunod nila yung sarili nilang kagustuhan. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyos at pinipili nila kung ano yung bagay na gusto nila. Pero dahil pinili sila ng Panginoon, sabi ng Diyos, kikilos ako ngayon. Kasi bakit ngayon? Hindi sa susunod na araw, Brother Jerry, hindi sa susunod na linggo. Kasi susuburin na sila ng mga kaaway nila eh. Pero dahil kikilos ang Diyos ngayon, ipapakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. Yung tipong wala nang makapuntahan yung pinili niyang bayan. Pero dahil sa pagkilos ng Diyos ngayon, iniligtas sila. At ganoon din sa pagbibigay natin sa Panginoon. Kapag tayo sumusunod, sabi ng Diyos, kikilos siya sa buhay mo. Gusto ng Diyos na maranasan mo yung pagpapala, hindi bukas, sabihin mo ngayon, ka-i-bless ng Diyos. Ngayon ka-i-promote, hindi sa susunod. Hindi ka bukas bibigyan ng credit ngayon.
lumawa ng langit. Yung mga bintana sa langit bubuksan niya at ibubuhos ng masagana ang pagpapala. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang mag-expect na tayo. Kapag tayo nagbigay, kailangan umaasa at nananampalataya tayo sa Diyos. Kasi sabi niya, kikilos ako ngayon. Paghawakan niya ang salita niya mga kapatid. Kaya pag-pray natin ang ating mga ikaw, mga kapatid. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Panginoon naman natin Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sabi mo sa salita mo, kikilos ka ngayon. Kaya yung mga ine-expect namin na mga imposibleng bagay sa aming isipan magiging posible. Sapagkat ang kikilos na Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, maraming salamat dahil ngayong araw, mamanghain mo ang bawat isa na sumusunod sa iyo. Aalisin mo lahat ng salot, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Mga sakit sa pangalan ni Jesus, Lord, pagpapatak mo ang lahat ng gawa ng aming mga kamay. Yung mga kapatid ko na nag-e-expect ng promotion in the name of Jesus, ibibigay ko. Sa mga kapatid ko na nag-e-expect ng mga big time client, ipagkakaloob mo ngayong araw